pala yung sinasabing, teka, tatawid lang. Tatawid lang, ano, ang ilog, eh. Nahirapan ako sa sinelas ko. Akit pa tayo dyan. Ano kayo, Gigi? Kaya pa? Seryoso, nag-iisip po kung pwede. Kanina kami ni Kuya GJ susuko na dun sa hike. Parang waiting na kami mag-settle dun sa... Alright, bypass na tayo mga brother. Nauna si GJ, yung ating videographer, tapos si Red Gargic Moto, at tapos si Arius TV. Si Red Gargic tsaka si Arius TV, mga ano ko pa yan, mga uhugin pa lang magkakasama na kami. High school, 13 years old. Eh, bumisita sila sa atin. Actually, nagkaroon ng surprise na pagkikita nung birthday ko. Tapos nagkayaan mag-ride. Ito na kagad, hindi na kagad pinapatagal. Alam niyo naman yun mga brother, di ba? Pag ang plano, masyadong matagal nagpaplano, hindi natutuloy. Kaya sabi ko, di na, ito na kagad, ride na kagad. Ito na nga, so dumayo sila, si Arius from Cavite, tapos si Red Gargic naman from Muntinlupa. Dumayo sila dito sa atin sa Bulacan. Tapos ang destination naman natin ngayon, Nueva Ecija. May mga idea ko kung saan kami pwede magpunta, pero depende pa rin. Weekend kasi ngayon, Sabado, ang dami ng tao, kung saan medyo mas makaka-relax, doon kami. Basta mag-iikot-ikot ng Nueva Ecija. Okay, so bago tayo magdire-diretso ng Nueva Ecija mga brother, may request si Arius TV. Gusto niya daw mag-overnight dito sa bahay na pula. Ay, hindi pa pala yan, doon sa isa. Yan, doon pa pala banda. Hindi pa to. Ito na ba? Ito. Yan, nakagawa tayo dito. Ay, gibano, oh. Nakaano na. Ayan, at dito makagagan yung mga brad, yung ating Juan Docu. Pero gibana, no? Gumagawa ko ngayon dahilan. Panoorin niyo yung Juan Docu natin dyan. Kailan kayo masusundan yung Juan Docu. Ano yun? Pasok ka? Pa-picture ka sa loob para pag ano mo, may angkas ka. So ito pala mga brad, kaya yan nagiba. May bibigyan na kasi dapat ng lupa na to, pero ayaw nung bibigyan na nandyan pa yung bahay, kaya dapat pinapagiba. Ayan, ayaw ng bahay, ayaw nang bibigyan ng lupa na nandyan pa yung bahay, kaya pinapagiba na muna. Ayan, pero nung nakita ng ginigiba, nag-intervene naman yung munisipyo, so hindi na ito yung pagiba, kaya yan, may sira na siyang ganyan. Mukhang bahay na pula is still there to stay for the meantime. Biyahe na tayo. May ginagawang ano dito mga, anong kalsada to mga brad? Ayan, no? Parang tulay na extension over some bypass. Sorry, hindi ko alam kung nasan na ako banda. Kasi Nueva Ecija pa rin. Ayan, Agikabok. Muna tayo sa mga truck dahil ano, grabe yung Agikabok ya. Hey, Insta360, maraming salamat. First time kong gamitin ang aking Insta360 Ace Pro, the latest or isa sa mga latest na camera ngayon. Syempre perfect pagdating sa mga ganitong biyahe. And kumpletong kit na yung pinadaga sa atin with a lot of accessories. So thank you so much Insta360. Kung sa mga nagtatanong kung magkano to at paano gamitin, etc, check nyo yung video natin yan. May review din tayo na ginawa yan.
First time ko nagamit sa biyahe, tapos nagagyan ko na lang ng mic para sulit. At syempre ang kapares naman nito is ito naman. This is the Acer 360 X3. Napaka-durable niyan. Sobrang napatunayan ko niyan dahil ito ay kasama na natin sa ating Gibot Pilipinas nung nakaraan. So maraming salamat Insta 360 sa walang sawang pagsuporta. Salamat po. Ganda ng kalsada na to, naglawak, tas ano lang, dire-diretso lang, wala rin mga lubak. Yun oh. At kung napapansin nyo mga brother, bago yung helmet natin ngayon, this is one of the initial D limited edition helmets na meron sila ngayon. This is the Bilmola Initial D Red Sun. And so far I've been using this sa mga previous rides ko, mapa big bike at saka ito mapa scooter gaming. Ito yung ginagamit natin. So far so good ah. XL yung aking size dito sa Bilmola helmet. So akala ko nung una, sabi ko parang masikip, pero nung sinukat ko na at sinuot ko na at maghapong ride, wala, komportable siya. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa helmet na to is the quality of the foam inside. Tapos itong visor na to, syempre napakaginaw. So ang sarap gamitin. Kaya ayan, check out the Bilmola shops. At saka yung One Moto Avenue na rin, message na lang kayo if you're interested. Meet up yung designs to. If di nyo pa napanood, check nyo yung review natin ito dahil talagang binarag natin ng binarag tong helmet na to. Tingnan nyo kung ano nangyari. So enjoy gamitin kahit for long ride. Recommended ko to. Okay mga brad, alam ko nasa Cabanatuan na kami. Agaan muna kami dito, daanan lang namin. Bibe Comeback. Alam mo yung jingle na itong ano na to, kainan na to? Bibe Comeback. Kain muna tayo. Tapos na ang aming maagang pananghalian mga brother. At tuloy ang biyahe natin pa Gabaldon Falls. At sana may spot pa kami dahil tanghali na. Alright, time check natin mga brother, 11:33 na ng umaga. At meron pa tayong mga more or less 50 kilometers to go. Mga isang oras pa bago tayo makarating doon sa paroroonan. Ang alam ko talaga, base sa mga nabasa at napanood ko, yung papuntang Gabaldon Falls ay may konting trekking, 20 to 30 minutes na lakaran papunta dun sa pinaka falls. So sana sakto lang yung tao, kahit na alam ko naman na weekend, so maaari talagang maraming tao, pero kahit lang meron lang konting spot lang na pwedeng mag relax, so okay na kami dun. Makakapagpahinga lang, kwentuhan, relax bago kami bumiyahe pabalik ng Bulacan. Tuloy tayo, let's go. Maligayang pagdating Gabaldon, Nueva Ecija. Gabaldon Falls, doon tayo papunta. So nandito na tayo sa area mga brother. Kanina puro mga flat lang, may mga nakikita na tayo mga ilog-ilog. Pero itong papansin natin, paakyat na. Kasi eto na yung ano, papunta ng falls. Ayan lang oh, may mga signage lang na ganyan. Gamit ko nga pala ngayon yung aking Suzuki Bergman version 1 2021 model pa to mga brother. 3 taon na sa akin to. Going strong and steady pa rin. So heads up, kapag kayo ay pupunta dito, yan, meron kayong mga konting rough road na madadaanan. May pathway naman, hindi naman yung sobrang trail. Pero eto, katulad ito, Bergman, kaya naman. Tapos may kasama tayong isa pang Bergman, isang ADV at saka isang click. Ayan.
So ito yan mark mga brother. Paakyat lang talaga na ano na rough road. Mga graba din. Makikita nyo to, Melgar Farm. Yan. May maliit na sign na nakalagay yan. Welcome to Gabaldon Falls. So mapapasok tayo dito, mga kailangan ng tour guide. Yan na sila. Yan. Kaya tayo, ay no, parang ganito yung kalsada, tas mas matarik pa. Di ko na lang na-record kanina eh. Dito yung parking, ibababa daw dito. Pero yan, ganda ng view bro. Ay mga dinaanan natin kanina. Oo. So mga brother, nagpark na yung motor doon. Tapos in-advise na lang kami no? Si Red Garlic. Si Red Garlic Moto. Para 7 na. Ano, in-advise na wag na magsapatos kasi may mga punto na tatawid ng ilog para makarating daw dun sa falls. So yan, nag-get up na kami. Ang ano namin, tour guide namin yan. Oh, may bodyguard din yan. Nag-training nga, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat. 10 minutes daw, orasan natin. Tingnan natin kung totoong 10 minutes or scam. Bago ka dumating sa falls, may splash. Ay, ang tarik naman. Ang tarik. Pauso kasi nito eh. Ang tarik ng bababaan. Pampanga na lang. Patarik yung bababaan mga brad. Yeah! Kung magdadala kayong tsinegas dito, wag yung pakit na tsinegas kasi yung tsinegas ko pakit eh. Nauna yung pa ako eh. Naku, good luck to pabalik. Ano, ang entrance fee nga pala dito 20 pesos lang bro per head. 20 per head. Kung hindi mo na kailangan ng tour guide, yun na yun. Pero dahil tayo ay hindi naman natin alam yung pababa dito, nagbayad pa tayo ng 150 pesos para sa aming apat na yun for the tour guide. Ito pala yung sinasabing, teka, tatawid na. Tatawid ng ano, ng ilog eh. Yeah. Hirapan ako sa sinelas ko. Ha? Malumot? Saan pa tayo pupunta? Oh. Ano? Saan ka punta? Ayun. So tatawid ng ilog. Siguro parang dun papunta. Pwede ba dito na tayo? Punta tayo ron? Akit pa tayo dyan? Bago na ikit. Ano kayo, Gigi? Kaya pa? Na-scam. Nag-edit na lang ako sa bahay. Na-scam na naman si Gigi. Lamig! Lamig yung tubig! Ito yung mga bato na kailangan tawirin mga brad yan. Paakit pa tayo dun. So medyo challenging given na nakachinelas tayo. So kung pupunta kayo dito, siguro mas maganda if you have the proper hiking boots, kasi nahirapan talaga ako dahil yan chinelas ko eh. Kasi hindi pa ako naka-backpack. Pero ito na yata yung falls. Ayun na, ayun na. Ito. Mukhang sa likod niyang malaking bato na yan. Malaking bato niya, no? Pinawisan din tayo, ah. Ayan. Ito na nga. Ito pala yun. Ayan. Basta kayo, Gigi. Okay na, tara na. Doon tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila. May mga kubo? Yung sa may mga kubo. This is it. Talbadon Falls, mga brother. Yung tubig, hindi ganun kalagay. Pero sobrang ginaw.
Alam mo yung kanina na yung dahil napapagod ka na sa hike dito, sabi mo pagdating mo lulublog ka, pero pagdating mo dito napakalamig. Dilubet lang mo. Kahit malamig. I'll go crawling to my home in the sun. It's already begun. You are my one. With a simple mind, we should find some more time. We don't need to worry at all. Kasi yung gagawin natin pag may tropa tayo na ayaw lumublog. Kanina kami ni DJ susuko na dun sa hike. Parang waiting na kami mag-settle dun sa... Okay naman, kaya ang ganda oh. Ayun oh. Ayun oh. Tapos solo natin. Kasi hindi to basta-basta mapupuntahan eh. May konting hike. Kaya naman ng bata. Basta yung bata, Spider-Man. Ayun oh, ganda oh. So wakas mga brad, narating din namin itong Galbadon Falls. Medyo nahirapan ako kasi pag ganito yung sinelas nyo, nahirapan kasi tayo kasi dudulas-dulas talaga. Pero yung kumbaga yung pagod, wala naman. Tamang may konting packet, may konting pababa, yung karamihan naman may hawakan. Pero pagdating mo dito, yun na yung biniyahe mo, yung magiging worth it talaga kasi ayan, yung tunog ng alon, yung simoy ng hangin, yung hininga ba, yung amoy, yung simoy. Ayan, tapos nakikita mo, ganyan kalinis na tubig. Ayan yung pinaka-falls doon sa taas. Malamig ng tubig talaga. Napakalamig. Pero kahit na malamig, sayang yung pinagod namin papunta dito. Igigigo na rin namin. Diba? Para masulit naman namin. Paminsan-minsan kailangan natin, lalo na kapag sobrang stress, sobrang toxic, yung parang nagiging dominado na ng trabaho yung pang-araw-araw natin. Yung mga hindi naman ganong katagal na biyahe, pero mapupuntahan mo is mga ganitong lugar. Paulit-ulit yung sinasabi, napakaraming magagandang lugar sa Pilipinas. Hindi pa lang talaga natin lahat na i-explore. At karamihan sa atin or marami sa atin na una pang mag-explore sa ibang bansa, wala namang masama doon. Pero kung sa tingin mo is gusto mo talaga yung hindi ka naman gagastos ng malaki, tapos mga ganito kagandang lugar ang mapupuntahan mo, sulit na sulit yan. Biruin mo, ang entrance fee lang namin dito 20 pesos. Kung hindi pa kami nagbayad ng tour guide, hindi na ako magbabayad ng additional 150 pesos. Enjoy na namin. Ayun o, solo namin o. Diba? So pagdating namin, ito na, sa amin na to. Doon yung mga gamit namin. Konting chill ng konti. Mga ganitong pagkakataon mo ma-appreciate yung oras na meron ka na hindi mo kailangang isipin yung mga kailangan mong gawin, yung mga kailangan mong iba pang pagtuunan ng pansin. Kaya kung sa tingin mo kailangan mo ng mga ganitong oras para sa sarili mo, gawin mo. Wala namang masama, wala ka namang tinatakasang problema. Pero paminsan-minsan, kailangan mo rin lang talagang magkarga. Paano mga brad? In our next video, i-delete muna ako.